Daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me sa'yo, Jesus. Alam ko you can lead and guide me, because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran. Nasaan ang puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me, because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me, because God works in you for me. salamat sa Diyos, sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus.
Good morning po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat po ng mga ka-Bible study natin na dumadalo ngayong umaga dito po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito po sa ating programa ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Sa Facebook Live, sa YouTube Live. Atin pong wini-welcome ang lahat ng mga nasa Facebook Live at YouTube Live. Meron pong 6 sa Facebook Live at 30 naman sa YouTube Live. Salamat po sa ating mga kasama ngayong umaga. Kung pwede po sana ay ating ma-invite ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala. Paki-share po natin ang link ng ating videos. At kung hindi pa po kayo mga subscriber ng ating YouTube channel, Facebook page, baka pwede po na kayo po'y mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe para palagi po kayong mabigyan ng notification pagka tayo po'y mayroong mga live streaming. At meron tayong mga bagong upload na videos. Binabati po natin ang mga nasa abroad at ang mga nandito sa Pilipinas na kasama po natin ngayong umaga sa ating Bible study. Tayo po'y agad na pong mag-umpisa sa ating paksa na ipagpapatuloy. Hindi ko na po iisa-isahing shout out or batiin ang mga nandyan po sa Facebook at YouTube. Ang atin pong paksa, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang putong ng katuwaan na tatanggapin ng mga naligtas na Kristiyano sa hukuman ni Kristo ayon sa Biblia. Tayo po'y magbalik-aral, mga kapatid, sa ating paksang ito. Sa unang bahagi po ng paksang ito na ating napag-aralan noong nakaraang Sunday. Inaalam po natin sa paksa, mga kapatid, yung binabanggit po na putong ng katuwaan. Ito ay corona. Pakita natin yung litrato para po ma-visualize ng mga kapatid, ng mga ka-Bible study, yung binabanggit po sa Biblia na putong ng katuwaan. Ito po ay tatanggapin ng mga naligtas na Kristiyano sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po, mga kapatid, yung putong o yung corona. Para po siyang yung kay Francisco Baltasar, no? Balagtas, oo. Yung nakalagay sa kanyang ulo. Yan, ang tagal kasing makita rito sa monitor ko yung delay, no? Masyadong matagal ang delay. Yan, nakikita naman nila na, no? Sa akin lang hindi ko pa nakikita. Yan po, mga kapatid, yung sinasabi po natin na putong na ipagkakaloob ng Panginoong Hesus pagka naligtas doon sa hukuman ni Kristo. Yung naligtas na Kristiyano, pagkakalooban ni Jesus Christ ng putong, mga kapatid. Putong ng katuwaan. Ngayon, yung kaligtasan, alamin muna natin, mga kapatid. Paano po ba ang kaligtasan nagkaroon ng Kristiyano? Paano ba naligtas ang mga Kristiyano? Yung kaligtasan po, tatandaan natin, mga kapatid, ang gumawa ng kaligtasan ni si Jesus Christ. Tama po ba? Ang tagapagligtas. Ngayon, ang kailangan, sumampalataya kay Jesus Christ. Tanggapin yung kanyang ginawa. Yung siya'y napako sa krus, namatay sa krus, nabuhay na maguli. Yan po ang kaligtasan, mga kapatid. Pagka ikaw ay sumampalataya
sa tagapagligtas na siyang ating Panginoong Hesukristo. Hindi kailangan mong gumawa para ikaw ay maligtas. Dahil sinasabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang kaligtasan po, mga kapatid, na ipagkaloob na yan. Kanino? Sa mga sumasampalatayang Kristiyano. Ang kaligtasan po ay biyaya. Pag sinabing biyaya, Roma 11:6, hindi po yan nakabatay sa gawa. Ayaw ng Diyos na ang gawing batayan sa kaligtasan ay ang gawa na gagawin ng tao. Bakit? Kasi doon papasok ang pagmamapuri. Doon papasok ang pagmamataas, pagyayabang. Kung natatandaan nyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, may nanalangin na 2 lalaki sa templo. Ang isa'y Pariseo, ang isa'y maniningil ng buwis. Lucas 18:10 hanggang 12, mababasa po doon, yung Pariseo, nung manalangin sa Diyos, ano ang sinasabi ng Pariseo? Ang sinasabi ng Pariseo yung kanyang mabubuting gawa. Sa talatang 12, sabi ng Pariseo, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Pinipresenta ng Pariseo sa Diyos yung kanyang mga gawang ginagawa. Amen. Pero yung maniningil ng buwis, pag binasa naman natin, sabi ng maniningil ng buwis ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, na ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Yun naman yung sinabi noong makasalanan nang siya tumawag sa Diyos. Tanggap niya na siya makasalanan, kailangan niya ng awa, ng habag, ng Diyos. Kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya dyan sa 2 nanalangin sa templo, yung maniningil ng buwis ang inaring karapat-dapat Bakit? Kasi yung Pariseo, nasa kanya yung pagmamataas, pagmamapuri, nagkakaintindihan po. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, ayaw ng Diyos na maliligtas ang tao, makakarating sa langit dahil sa kanyang mga ginawa, mga pansarili niyang gawa. Amen. Di po ba nung nakaraan nabanggit ko, napanood ko yung video ng yumaong Eddie Garcia. Tinanong siya, kayo po ba kung kayo po ay mamamatay? Sigurado po ba kayong makakarating kayo sa langit? Oo naman. Bakit po? Kasi wala naman akong inagrabyadong tao. Wala naman akong inapi. Tumulong naman ako sa mga dapat tulungan. Mabuti ka ang aking mga ginawa. Di ang paniniwala ni Mr. Eddie Garcia, dahil sa mabuting gawa, kaya ka tatanggapin sa langit. Kaya siya maliligtas. Paborito ko po si Mr. Eddie Garcia. Kaya nga nalungkot ako nung madinig ko sa kanya yun Yung ganoong ang paniniwala niya dahil sa mabuti yung mga ginawa niya dito sa lupa kaya siya karapat-dapat na sa langit. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Kaya yung mga dati kong kasama, huwag na kayong magpauto dyan. Gumising na kayo. Yung tinuturo sa inyo, yung kinakampanya sa inyo na gumawa ng mabuti para maligtas.
Mali po iyon. Kasi pwede palang maligtas ang tao dahil sa paggawa niya ng mabuti. Ha? Pwede palang maligtas ang tao dahil tinutupad niya yung 10 utos. Ganun naman pala. Ba't naman si Jesus Christ sinugo pa dito sa lupa? Naman. Paganahin lang natin yung ating mga isip. Yung mga kritiko, yung mga galit sa akin, wag muna kayong magalit. Pag-aralan nyo ng sinasabi ni Brad Willie. Kaya pala nating maligtas na wala na si Jesus Christ. Sige nga po, mag-comment po yung mga nandyan sa Facebook at YouTube. Pwede naman palang maligtas si Brother Willie na hindi na kailangan pang si Jesus Christ ay sampalatayanan, tanggapin, kasi gagawa lang ako ng mabuti eh. Maliligtas na ako. Tuparin ko lang yung 10 utos, maliligtas na ako. Hindi na kailangan si Jesus Christ. Yan ho ba'y nabigyan nyo na po ng pansin, mga kapatid? Mga ka-Bible study. Si Jesus Christ, sinugo ng Ama dito sa lupa para maging tagapagligtas ng sanglibutan. Tapos may mga magtuturo sa panahon nating ito, sa paggawa mo ng mabuti, maliligtas ka. Sa pagtupad mo ng utos, maliligtas ka. Hindi po ganun sa Biblia. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang nasa Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Simple po, Simple yung ibinigay na tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo, sumampalataya ka sa Kanya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ ang dapat sampalatayanan. Huwag nyo nang isama si Brad Eli dyan. Huwag nyo nang isama si Kuya dyan. Kayo inuuto. Yung mga dati kong kasama, pag ginamit po sa inyo yung 2 Kronika 20:20, kasi yan ang ginagamit na batayan noong mga nagpapakilalang sugo ng Diyos para sila man sampalatayanan Ang sabi rito, at sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sa gayo'y giginhawa kayo. Yan po yung ginagamit na talata sa Biblia para ituro, yan mga kapatid, kailangan pala ang mga sugo dapat ding sampalatayanan. Kaya nga sila pag magbabautismo ano yung pinakahuling tanong sa babautismuhan? Ikaw ba kapatid ay sumasampalataya na sa mga huling araw na ito, mga sugo ng Diyos, sina kapatid na Eli, kapatid na Daniel? Yan ang pampinaling tanong ng bautisador bago ka ilubog sa tubig Ikaw ay uobligahing sumampalataya dito sa mga leader na yan. Kaya nga ako mga kapatid, tumiwalag nung 2009. Kasi nga doon sa tinuro ni KDR na mas mapalad
ang nakakita at sumampalataya kay Brad Eli kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nasa libro ko yan. Tama po, nabasa niyo na po ba yan? O, nakalagay doon. Kaya ako tumiwalag noong 2009, noong October, pasalabat ng kapatiran. Kasi si KDR nagsalita ng ganon. Hinihintay ko naman na ituwid ni Brad Eli. Pinabayaan niya. Di yun yung naging dahilan ko para ako ay umalis na. Kasi hindi matanggap ng kalooban ko na mas mapalad ang mga nakakita at sumampalataya kay Brad Eli kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa Biblia, si Jesus Christ ang kailangang sampalatayanan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Brother Willie, paano yung ikalawang Kronika 20:20? Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Itong talatang iti para sa Israel ito Israel yan. Lumang tipan yan. Hello? Sige. Yung mga nandiyan sa Facebook, nasa YouTube, pag-aralan. Hindi ba itong pahayag na ito'y sa panahon ng lumang tipan sa Israel? Ba't mo naman gagamitin sa panahon ng bagong tipan? Kailan po ito sinabi? Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Kailan sinabi yan? Nang si Jesus Christ ay hindi pa isinusugo at nagkakatawang tao sa lupa. Amen! Dapat kasi alam natin yung panahon, yung time element. Diyan kayo pinaikot ni Brad Eli Diyan kayo natsubibo Si Brad Eli nung araw, pagkapapakinggan mo, patsamba-tsamba lang ang turo. Pag may magtatanong kay Brad Eli, yun ho bang pangingili ng Sabat? Obligado po ba ang mga Kristiyanong mangilin ng Sabat? Sagot ni Brad Eli, hindi. Kasi ang Sabat para sa Israel yan. Silang mga naalipin sa Ehipto. Di ba yung sagot ni Brad Eli? Brad Eli, yun ho bang bawal kumain ng baboy? Bawal po ba sa Kristiyano talagang kumain ng baboy? Sagot ni Brad Eli, hindi. Sa Israel yung utos na yan na bawal kumain ng baboy. Tama po. Alam ni Brad Eli ituro ang Israel Pero pagka gagamitin ng ikalawang Kronika 20:20, sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sinabi niya sa Israel, hindi sa mga Kristiyano. Amen! Yan nga po mga kapatid Si Brad Eli, ganun. Namimili lang Selective. At hindi siya consistent. Ito po mga kapatid, sinabi na yung mga propeta ng Diyos dapat sampalatayanan. Kailan? Noon yan sa Israel. Noong hindi pa sinusugo si Jesus Christ, noong hindi pa siya nagkakatawang tao. Pero nang siya po'y narito na sa lupa, ano sabi ni Jesus Christ? Juan 14:1. Huwag magalumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ayon po sa Panginoong Hesukristo, sino po dapat nating sampalatayanan? Ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Hindi nakasama yung mga propeta diyan. Amen! Maliwanag po ba? Mag-amen naman yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, na naintindihan po
itong ating tinatalakay. Pasensya na po, ayoko po mag-shoutout ngayong umaga. Kasi pag meron akong binating isa, mauobliga akong batiin na rin lahat. Ha? Wag po kayo magtatampo kung hindi po ako mag-shoutout ngayong umaga. Kasi mauuwi na lang po siya shoutout. Dahil pag pinagbigyan ko yung isa, mauobliga akong pati yung iba pagbigyan na rin. Para na lang sa lahat. Yung aking pagbati, mga nasa abroad at mga nasa Pilipinas. Ganyan po mga kapatid, pag tayo'y matino na nag-aaral ng Biblia, lagi mong i-consider yung panahon. Kaya yung ikalawang Kronika 20:20, obsolete na yun, obsolete. Alam niyo ba obsolete? Lipas na. Oo, parang yung mga cellphone na yung dating call and text. Oh, obsolete na, di ba na? Di ba na obsolete? Ganun yon mga kapatid, mga ka-Bible study. Pagdating ni Jesus Christ, dapat ang sasampalatayanan mo, ang Diyos si Jesus Christ. Gagamitin ba naman ng mga dati nating kasama yung ikalawang Kronika 20:20? Para ipasok yung magtiyuhin. Ikaw ba kapatid, sa mga huling araw na ito, masampalataya ka ba na mga sugo ng Diyos? Sina kapatid ni Eli, kapatid na Daniel. Kaya ang mga apostol, basahin nyo Biblia, basahin nyo Bagong Tipan, I dare you. Dinedare ko yung mga dati nating kasama. Mababasa nyo ba si Apostol Pedro sa kanyang sulat? Apostol Pablo sa kanyang sulat, may sinabi na kami man ay sampalatayanan ninyo. Sumampalataya din kayo sa amin. Walang ganon. Sige, pag may nabasa kayo, hindi na magpapakita si Brother Willie sa Facebook at YouTube. Hindi na ako magprograma. Stop na ang Bible study ko. Magte-10 years na kaya ako sa July. Yung Facebook Live, magte-10 years na ako. O sige, pag meron kayong nailitaw na talata, na si Apostol Pedro, sinabi niya pati siya dapat sampalatayanan. Ang Apostol Pablo nagturo na siya man ay dapat sampalatayanan. Ano na ako? Kumbaga retired na ako. Ganyan ako manindigan sa aking pinapaniwalaang totoo. Tapos na itong aking Bible study, yung aking pangangaral sa Facebook at YouTube. Tapos na, hindi na ako magpapakita sa inyo. Walang ganon na ang mga apostol nagturo din, pati sila sasampalatayanan. Kaya nga noong magturo si ADR, mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brad Ele kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi tinuwid ni Brad Ele. Hindi niya kinorek. Nung gabi na yon, nagpasya na ako. Bahala na kayo dyan. Alis na ako dito. Lokohan na lang to, lokohan. Sabi ko, hindi na matitino isip ng mga maiiwan pa dito. Kaya ako po mga kapatid, sa lahat ng mga exiters, sa lahat ng exiters sa MCGI, taas ang aking noo. Yung pag-exit ko kasi, hindi dahil sa hindi ko nakuha yung komisyon sa lupa. Meron kasi exiter yun lang na naging dahilan kaya siya nag-exit Merong komisyon sa lupa na hindi na ibigay sa kanya. Nagka-onsihan sila sa komisyon. Exit siya. Kumbaga mababaw yung ganun dahilan. Si Brother Willie, ang dahilan ay mabigat. Kasi, blasphemy na yun kapusungan na yun kalapastanganan na sa espiritu yung sinabi ni KDR na mas mapalad
ang nakakita sumampalataya kay Brad Eli. Tapos sinundan pa ni Sister Luz. Mga kapatid, kahit wala po ang Holy Spirit, basta si Brad Eli kasama natin, mauunawaan natin ang Biblia. Ayan, mga kapatid, 2009 ng October, pasalabat ng kapatiran. Sinabi yung mga kalapastangan ng salita na yan. Kaya ako nag-exit eh. Kasi hindi ako ganun eh. Hindi ganun ang pagkatao ko. Na yung mali, ahayaan ko lang na nangyayari sa harap ng aking mga mata. Hindi ako ganun, mga kapatid. May mga exiter pagka pinapakinggan ko siguro ikaw kung hindi namatay si Brad Eli, nandun pa rin tayo. Kaya lang sila nag-exit kasi si KDR na. Nakita nila yung kahinaan ni KDR. Kita nila talagang wala ito. Walang sinabi. Kumbaga ang sabi kay puro sabaw, walang laman. Oo, sabi nila siguro ikaw kung buhay pa si Brad Eli, naroon pa rin tayo. Kaya ako po hindi, buhay na buhay si Brad Eli nung siya aking salungatin, aking tutulan, pamalian. Buhay na buhay siya. Yun yung aking karangalan, mga kapatid. Na hindi ako tumutol kung kailan wala na si Brad Eli. Yun nga yung sabi sa akin ng mga pastor dito sa Bulacan nung kami magkakasama. Brad Willie, pwede ka bang matanong? Pwede naman po. Ano ba kaibahan mo kay Brad Eli Soriano, Brother Willie? Sabi ko, ito lang po, simple lang. Si Brad Eli, noong sabihin niyang mali si Nicolas Perez, yung nagturo sa kanya, patayin na si Nicolas Perez. Hindi na maipagtatanggol ng sarili. Ako kako, nung sabihan kong mali si Brad Eli, buhay na buhay pa siya. Pwede pa siyang magtanggol sa sarili niya. Pero hindi na siya kumibo. Yun, palakpakan ng mga pastor. Kita nila yung aking punto agad Kasi tumutulong ako kay Brad Eli 2010. Nung ako'y mag-upload na ng video sa YouTube, pumanaw siya ng 2021. Ibig sabihin, 11 years. 11 years. Na alam ni Brad Eli ang aking mga tutol. 11 years. Yun po yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, balik tayo sa ating tinatalakay. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya, hindi ikaw ang nagtrabaho dyan. Hindi kailangan meron kang gawin dyan. Roma 11:6, ang sinasabi, pagka biyaya, hindi yan sa gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Kaya tayo, mga kapatid, yung mga kapwa nating mga sumasampalatayang Kristiyano, paano tayo naligtas? Bakit tayo may kaligtasan na? Kasi yung kaligtasan ni biyaya. Yan ay regalong ipinagkaloob sa mga sumasampalataya. Yung mabuting gawa, hindi kailangan niya sa kaligtasan. Inuulit ko po, hindi dahil sa gumagawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Ang kailangan po, sumasampalataya para ka maligtas. Ibig mong sabihin, Brad Willie, hindi na tayo kailangang gumawa ng mabuti. Wala akong sinabing ganon. Huwag niyong ilagay ang salita sa bibig ko na hindi ko naman sinabi. Ang sinasabi ko po, kahit ulit-ulitin nyo, hindi kailangan ang mabuting gawa sa kaligtasan. Pero hindi ko sinabing hindi kailangan gumawa ng mabuti. Bakit? Let me explain. Ayan. Pagka ang tao ay naligtas na dahil sa pananampalataya, merong magiging bunga, resulta
na ikaw ay naligtas na. Ano po yon? Yung mabuting gawa. Efeso 2:8 hanggang 10. O babasahin ko po mga kapatid. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tandaan natin ang kausap dito ng Apostol Pablo. Mga Kristiyano sa Efeso na naligtas na dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. O ngayon, dahil naligtas na, ano kaya ng pruweba na sila'y naligtas na? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Mga kapatid na nakikinig, mga ka-Bible study, ang pruweba na tayo pinaligtas na, makikita yung pruweba eh. Ano yung makikitang pruweba? Mabubuting gawa. Yung mga gawang mabuti na ginagawa mo, kapatid, yan ang patunay na ikaw ay naligtas na. Amen. Huwag nating babaligtarin. Mauna muna ang kaligtasan dahil sa pananampalataya, yung mabuting gawa, kasunod na yun. Sa MCGI, binaliktad. Gumawa ng mabuti para maligtas. Yan noon sa mga kulto. Ang itinuturo, gumawa ka ng mabuti at ang resulta'y kaligtasan. Mali. Sa Biblia, naligtas na muna dahil sa pananampalataya. Yung mabuting gawa, yun na po ang kasunod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mabuting gawa, yung good works, yun ay bunga lamang, bunga. Fruit lang yun, result lang yun. Pero ang root, ang ugat ng kaligtasan ay pananampalataya o ipakita ang visual aid nang magkaintindihan tayo ngayong umaga. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ayan, may puno. No? Nakita niyo po, may ugat. May bunga. Yung ugat ay pananampalataya. Kaya tayo naligtas dahil sa pananampalataya, yan ang ugat ng kaligtasan. Ngayon, may bunga naman ang kaligtasan. Yun naman pong mabuting gawa. Maliwanag po ba? Malinaw po, masala po, alugurang pengari, kapatid. Pag hindi nyo pa po naintindihan yung visual aid na yan, ewan ko na lang. Hindi tayo pwedeng paratangan na tutol tayo sa mabuting gawa. Ang tinututulan ni Brother Willie, yung maling turo na dahil sa mabuting gawa, maliligtas ka. Dahil sa mabuting gawa, may kaligtasan ka. Diyan ako tumututol. Bakit? Pwede pala akong maligtas sa mabuting gawa na gagawin ko. Ba't naman si Jesus Christ ay sinugo pa rito sa lupa? Balik ulit tayo doon. Hindi naman pala kailangan si Jesus Christ. Ba't kailangan pag siya mapako sa krus, mamatay sa krus? Pwede naman pala tayong maligtas sa ating mga gagawing mga mabubuting gawa dito. Dahil tutuparin natin yung 10 utos ng Diyos, maliligtas na tayo. No need kay Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, tayo po'y nagre-review lang. Pero I hope meron kayong natututunan.
Hindi pwedeng tayo may akusahan na sasama kayo kay Willie Santiago, hindi siya pabor sa paggawa ng mabuti. Mali yun. Hindi ganun. Hindi ko pinapaboran yung maling tinuturo nila na gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. Kaya nga sila dyan nagsasamantali, mga kapatid, magbigay kayo ng magbigay, makipagsabayan kayo ng ubusan. Hindi ba? Brad Melvin? Natawa na lang si Brad Melvin eh. Di ba ganyan si KDR? Ang lakas ng loob na maghamon ng makipaghanda ba kayong makipagsabay sa amin ng ubusan? Oh, kasi doon nila dinadala yung mga miyembro na sa gagawin nila na makikipag-ubusan, doon sila maliligtas. Maraming nauto. O ano nangyari? Naubos. Yung milyonaryong Chinese nung araw na talaga namang laging binabanggit ang pangalan, Brad Pitt. Naubos eh. Bandang huli, nakikipila na lang doon sa libreng munggong sunog at pansit na walang lasa. Naubos. Ang nangyari, yung naghamon ng ubusan, yun ang paldo. Yun ang yumaman. Talaga namang todo-todo ang yaman. Nako naman. Pag di pa kayo nakahalata, ewan ko na lang sa inyo. Ngayon, siguro sapat na yon mga kapatid, yung ating review. Gusto ko lang maintindihan natin, lalo yung mga bago pa lang na nanonood, nakikinig. Ligtas na ang Kristiyano mula nang si Jesus Christ sa isang palatayanan. Tanggapin ang mga ginawa ng tagapagligtas. Ngayon, yung mabuting gawa natin, mga kapatid, yun po ay resulta ng ating kaligtasan. Ngayon, ang mabubuting gawa na ginagawa natin dito sa lupa, mga kapatid, darating pala ang araw na yan po ay gagantim palaan. Basahin natin Apokalipsis 22:12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, nakikinig pa po ba? Yung ating mga good works. Meron palang mga naghihintay na rewards o gantimpala. Sa ating mabubuting gawa na ginagawa, habang tayo po'y narito pa sa lupa. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Gumagawa tayo ng mabuti. Yung kasi ang patunay, resulta ng ating kaligtasan. Ang lahat ng ating mga mabubuting gawa, gagantimpalaan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating. Ngayon, saan po isasagawa yung pagbibigay ng mga gantimpala? 2 Korinto 5:10. Sabi naman, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Mga kapatid, sa hukuman ni Kristo, yung tinatawag na bima, diyan po ang pag-uusapan diyan, hindi naman yung tungkol sa kaligtasan, tapos ni. Nandiyan ka na nga sa hukuman ni Kristo kasi ligtas ka na. Amen. Ang pag-uusapan na lamang po sa hukuman ni Kristo, kung ikaw ba'y deserve mo ba na tumanggap ng reward? Dapat ka bang tumanggap ng gantimpala? At kung ikitatanggap ng gantimpala, ilan ang nararapat para sa iyo? Amen. Maliwanag po ba mga kapatid? Para maintindihan nyo lang, parang ganito, graduation day. Yan. Halimbawa, high school. Diba? Lahat tayo nakasuot ng puti. Yan. Tapos may binibigay sa ating
yung certificate, yung diploma. Di po ba? Katunayan ng pagtatapos. Lahat tayo tumanggap nun. Pero, merong iba tinatawag na umakit sa stage para sabitan ng mga medalya. Hindi lahat ay may medalya, di ba? Meron lang mga tinatawag para bigyan ng medalya, sabitan ng medalya. Lahat graduate. Lahat naligtas. Pero hindi lahat ay mayroong reward. Hindi lahat ay may gantimpala. Amen! Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. 60 ang nasa YouTube live. Marami po sa YouTube. Facebook live 14. Yan. Itong ating pinag-aaralang ito, mga kapatid. Matagal po ako sa MCGI, 19 years. Never na yan ay naging paksa ni Brad Eli. Kaya nga, yung mga nagsasabi na si Willie Santiago, sayang lang ang oras nyo para kayo makinig sa kanya. Makinig na lang kayo sa mga video ni Brad Eli. Kasi wala naman siyang ituturo na hindi na ituro ni Brad Eli. Di po ba yan ang sinasabi nila? Ito nga pinag-uusapan natin ito. Hindi nga naituro ni Brad Eli Magkasama kami nagbabalangkas ng mga teksto, paksang aralin. Wala naman siyang ganyang naituro. Kung si Brad Eli hindi naituro, si KDR pa makapagturo nito. Naman. Si Brad Eli nga, nagbasa ng Biblia, di ba? Alos nagsunog ng kilay. Si Brad Eli, si KDR naman, kukuya-kuya-kuy lang naman yun. Pasipul-sipul lang yun, habang binibilang yung mga nakolektang abulo yan. Ayun po mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung ating mga gawang mabuti na ginagawa dito, meron pa pala yung mga rewards o gantimpala. Sa harapan ng hukuman ni Kristo sa bima, ay ang pag-uusapan na lang doon, tayo ba'y karapat-dapat humanggap ng gantimpala o hindi? At kung tayo karapat-dapat sa mga gantimpala, ilan ang para sa iyo? Kasi 5 po yung sa Biblia na putong ng gantimpala. Pakita nga natin yung 5 putong ng gantimpala sa langit, ipagkakaloob yan. Ito po, 5 putong ng gantimpala, putong ng katuwaan, number 1. Number 2, putong ng buhay. Number 3, putong na katwiran. Number 4, putong ng kaluwalhatian. Number 5, putong na walang pagkasira. Pag binasa natin ng Biblia, sa mga aklat ng Bagong Tipan, tinuro ng Apostol Pablo, ng iba pang mga apostol, pagka pinagsama-sama, 5 po yung putong o korona ng gantimpala na maipagkakaloob bilang gantimpala sa mga naligtas na mga Kristiyano. Ngayon, ang ating concern, yung number 1, yung putong ng katuwaan. Mga kapatid, ano ba yung putong ng katuwaan? At para kanino yan? Ipagkakaloob ng Panginoong Hesus. Ready na po ba kayo? Ngayon pa lang papasok si Brad Willie. Sa lundo ng ating paksa. Basahin natin. Unang Tesalonica 2:19 hanggang 20. Ang ating pag-aaralan, aalamin yung putong ng katuwaan. Ito po yan, mga kapatid. Sapagkat, ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang pagparito? 20. Sapagat kayo ang aming kaluwalhatian
at aming katuwaan. Mga kapatid, mga ka-Bible study na nakinig, naintindihan po ba natin yung mga binasang talata? Ano po ang putong ng katuwaan? Sabi ng Apostol Pablo sa mga kausap niyang mga kapatid na Kristiyano sa Tesalonika, kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Yun palang mga naakay sa paglilingkod sa Diyos. Yung mga inakay natin, dinala natin sa Panginoon. Sila pala yung ating katuwaan. Sa talatang 19, sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri. Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito. 20. Sapagkat kayo yung mga inakay sa paglilingkod sa Diyos. Inakay para sa Panginoong Jesucristo, mga dinala kay Jesus Christ. Kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, mga ka-Bible study, sa harapan ng hukuman ni Kristo, nandun tayong lahat, naligtas tayo. Merong bibigyan ng putong ng katuwaan. Sino po ang bibigyan ng putong ng katuwaan? Yung may mga inakay na mga tao para madala sa Panginoong Hesukristo. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Gusto po ba nating magkaroon ng putong? Yung corona. Putong ng katuwaan. Kailangan pala meron tayong maakay. Meron tayong madala sa Panginoon. Amen. Anong katunayan? Na yun nga pong mga taong inaakay natin. Dinadala natin sa paglilingkod sa Diyos para sa Panginoong Jesucristo. Sila nga yung ating putong ng katuwaan. Basa, Pilipos 4:1. Ganito po ang mababasa. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pinatunayan ng Apostol Pablo, yun namang mga Kristiyano sa Pilipos na kanyang mga inakay kay Kristo, dinala kay Kristo, ang tawag niya, sabi ng Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, kung minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong. Ang putong ng katuwaan, ayon sa Biblia mga kapatid, sila po yung mga tao na inakay natin at dinala kay Kristo. Mga tao po na hinikayat natin para maglingkod kay Kristo. Amen. O kaya po, gusto po ba natin na pag tayo po'y nasa harapan na po ng hukuman ni Kristo, tayo po'y nasa bima na. Naligtas na tayo. Ano po? Meron pa tayong reward. Magkaroon tayo ng putong ng katuwaan. Lagyan tayo ni Jesus Christ. Putungan ng corona ng katuwaan. Kailangan pala meron kang mga inakay. Meron kang mga hinikayat. Para maglingkod sa Diyos. Amen. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, meron na po ba kayong mga naakay, nahikayat? Pagka meron na po tayong naakay, nahikayat,
matitiyak mo, pag nakaharap ka na ng Panginoon sa hukuman niya, sa bima, meron siyang ibibigay sa iyo na putong ng katuwaan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, interesado po ba kayo sa putong ng katuwaan? Ipagkakaloob ng Panginoong Hesus sa kanyang hukuman doon sa bema. Ang pagkakalooban ng putong ng katuwaan, yung mga Kristiyano na nandito sa lupa na hindi napagod na manghikayat. Masipag na ibalita ang Panginoong Hesukristo. Masipag na sila mag-evangelize, mag-share tungkol sa Panginoong Hesukristo. Pagka tayo mayroong mga nadadala na mga tao sa Panginoon, naakay natin na maglingkod, naging mga Kristiyano din sila kagaya natin. Sila po yung ating putong ng katuwaan. Dapat meron tayong mahikayat, madala. Amen. Kasi ang tawag diyan ng Biblia, yung mga tao na nadadala natin sa Panginoon, nahihikayat natin para maglingkod sa Panginoon, putong ng katuwaan. Bakit ang tawag ay putong ng katuwaan? Mga kapatid, yung mga taong nahikayat natin para maglingkod sa Panginoon. Bakit putong ng katuwaan ang tawag? Basa, Lucas 15:7, 10. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Yes. Gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Mga kapatid, kaya pala ang tawag ay putong ng katuwaan. Diyan sa mga taong ating inakay, dinala sa Panginoong Hesukristo. Kaya putong ng katuwaan, kasi yung mga tao na yan, na nadala natin sa Panginoon, sila po yung katuwaan ng langit. Amen? Natutuwa ang mga nasa langit. Pagka meron tayong nahikayat, nadala sa Panginoong Hesukristo, kahit isa lang. Amen? Meron kang isa na akay para sa Panginoon. Meron kang isa na hikayat, nadala mo sa Panginoon, nagkakatuwa sa langit. Natutuwa ang Diyos Ama sa langit. Natutuwa si Jesus Christ sa langit. Natutuwa ang Holy Spirit sa langit. Natutuwa lahat ng mga anghel ng Diyos sa langit. Amen. Dahil sa isa. Mga kapatid, isa pa lang yun. Papaano kung ikaw may naakay na dalawa? May naakay na 3. Yan nga po. Sa ibang doon natin mapag-uusapan. Kaya kailangan, kasi tanong ni Brad Melvin, paano Brad Bill yung inakay kay umalis, hindi na natili. Kaya nga po kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pag-akay. Opo, para kung merong umalis, hindi nagpatuloy. Meron pa pa rin iba pang mga nadala na hikayat, na akay. Kagaya ng ginagawa ko po mga kapatid, hindi ako tumitigil. Tuloy-tuloy pa rin ako kasi meron din akong mga naakay, ngayon wala na. Hindi naman nagpatuloy. Ang bibigyan ng putong ng katuwaan, yung talagang merong naakay. Apo. Kaya hindi dapat tayong hihinto Dapat habang tayo nasa lupa pa,
may buhay tayo, may lakas tayo, tuloy-tuloy tayo sa pag-akay. Amen. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Nagkakatuwa sa langit pag meron tayong kahit isa na akay, na hikayat, na dala sa Panginoong Jesucristo. Kasi sa Biblia po mga kapatid, katuwaan ng Diyos yun eh. Kaligayahan niya. Ang Diyos hindi naman magiging masaya pagka ikaw halimbawa, ikaw ay naging matagumpay na negosyante, napalago mo negosyo mo, hindi naman natutuwa ang Diyos to. Ikaw, sa sarili mo, ang makakaramdam ng katuwaan kasi napalago mo negosyo mo. Pero ang Diyos, ano kinalaman niya dun? Diba? Ano yung para siya maging masaya doon sa ang daming ang bilyonaryo, diba? Diba, yumaman ang Diyos ba nabigyan nila ng kasayahan? Hindi. Ang Diyos may kasayahan pagka meron tayong mga tao na inakay para maligtas. Amen. Ibig ng Diyos lahat ng tao maligtas. Ikaw ay naging kasangkapan para yung mga tao na yun ay maligtas. Matutuwa ang Diyos. Magiging masaya siya. Amen. Ang Diyos ba matutuwa pagka merong nanalong Miss Universe? Hindi naman siya matutuwa eh. Yung nanalo ng Miss Universe, yung mga kamag-anak nun, mga kaibigan nun ang matutuwa. Pero ang Diyos, anong kaligayahan ng Diyos na nanalo ng Miss Universe? Ang kaligayahan ng Diyos nasa mga taong naliligtas. Yun nagiging dapat. Na dahil sa ating ginawang pag-akay, tayo naging kasangkapan ng Diyos para maligtas yung tao na yon. Doon ang Diyos natutuwa. Doon siya nakakaramdam ng kagalakan. Amen. Kaya ang aking gustong maiparating, lalo sa mga kapatid sa iglesia, meron palang putong ng katuwaan. Gantimpalang ipagkakaloob ang Panginoong Jesucristo. Kung gusto po nating magkaroon ng putong ng katuwaan, hindi pwedeng tayo dito sa lupa hindi natin ibabalita sa ating mga kapwa-tao ang tungkol kay Jesus Christ. Amen. Malinaw po ba yan sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Dapat po mga kapatid, meron tayong gawin. Naligtas na tayo, tama po. Pwede bang yung kaligtasan maiwan na sa atin? Di ba dapat yan ma-share mo rin yung kaligtasan sa iba? Yes, sharing is caring. Tama po. Huwag nating suluhin yung kaligtasan na nasa atin. Kailangan po mga kapatid, mahikayat natin ang iba pa para sila din maging dapat sa Diyos. Amen. Basahin natin ang Kawikaan 11:30. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Sabi po rito, siyang pantas, humihikayat ng mga kaluluwa. Sa English nga, basahin natin ng Proverbs 11:30. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pakinggan nyo po yung English. Proverbs 11:30. Yung panghihikayat sa kapwa-tao. Ito tawag dyan ng Biblia. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Yung palang panghihikayat natin ng kapwa, tao natin, para madala kay Kristo. Ang tawag pala dyan soul winning. Soul winning. Pagka ikaw nanghihikayat ka,
Siyang pantas humihikayat ng mga kaluluwa. Sabi sa English, and he that winneth souls is wise. Kasi mga kapatid, ito po kasi ang kalagayan ng maraming mga tao. Sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sila po'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. O tayo pong mga nasa liwanag na, ano ang kailangan nating magawa, mga kapatid? Yung mga nasa kadiliman, maialis dun. Tama po ba? Madala sa Panginoong Hesus. Kaya soul winning po ang tawag dyan, soul winning. Amen. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, mag-amen naman kung naintindihan. Paki-update mo lang tong aking refresh itong aking Facebook kung may mga nagko-comment diyan. Maintindihan ko lang po mga kapatid kung naunawaan natin na naligtas na tayo. Okay po 'yon. Pero ang tanong, paano naman yung iba? Yun bang ating mga mahal sa buhay? Naligtas na rin kagaya natin. May kaligtasan na ba sila kagaya natin? Kasi po mga kapatid, ito ang kaibahan ng Kristiyanong sumasampalataya sa mga hindi pa Kristiyano. Ang Kristiyano po, yan ay meron ng kaligtasan. Ano po? Halimbawa, mamatay man tayo bukas. Ano ang ating natitiyak? Meron na tayong kaligtasan. Ligtas na tayo. Tatanggapin tayo sa langit. Amen. Amen po ba? Si Brad Eli lang naman po ang nagtuturo ng kaligtasan, pero siya hindi tiyak na maliligtas. Yun ang doon Yun ang naging malaking problema. Si Brad Eli, nagtuturo ng kaligtasan. Pero nung siya tanungin, kayo po ba, Brad Eli? Kayo po ba'y ligtas na? Sabi ni Brad Eli, alam mo, yung kaligtasan, matitiyak mo lang pag malapit ka ng mamatay. Ang ginamit na batayan ni Brad Eli, yung ikalawang Timoteo 4. Eto, sasagutin ko para maintindihan nyo lang. 4:6 hanggang 8. Sapagkat ako'y inyaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ito hindi naintindihan ni Brad Eli. Si Pablo nung sinabi niyang ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Buhat ngayon, natataan sa akin ng putong nakatwiran. Yung binabanggit niya ritong putong nakatwiran, gantimpala iyan, reward iyan. Hindi naman kaligtasan na pinag-uusapan diyan naman. Akala ni Brad Eli, ang tinutukoy ni Pablo diyan yung tungkol sa kanyang kaligtasan. Ang tinutukoy diyan ni Pablo yung putong nakatwiran na reward o gantimpala. Sabi ko nga sa inyo, 5 nga yung putong na gantimpala. Ang inuuna ko lang ipaglingkod sa inyo yung putong ng katuwaan. Tayo po mga kapatid na mga sumasampalataya, tiyak natin ang kaligtasan natin ngayon pa lang. Amen. Ngayon pa lang may buhay na walang hanggan na tayo. Amen. Kaya kahit mamatay tayo, anytime, any day, may kaligtasan na tayo. Kakaintindihan po mga kapatid.
ang aking gustong maipaintindi, yung kaligtasan, meron na tayo. Kumusta naman yung ating mga mahal sa buhay? Kumusta ang ating mga magulang? Kumusta ang ating mga kapatid? Kung tayo po may kabiyak, meron tayong asawa, kumusta yung ating asawa? Hindi ba mga kapatid, maganda po na tayo po ay magkakasama dito, kasama ng ating mga mahal sa buhay? O kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan, ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Diba? Yan ang inaabit-abit Masarap mabuhay kasama mo, mahal mo sa buhay. Tama po. Mga kapatid, gusto niyo po bang maging sa kabilang buhay, kasama pa rin sila, yung ating mga mahal sa buhay? Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo, Lia, lalong tumatamis, tumitingkat bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, na daig na bawat bukas. Bakit labis kitang mahal? Diba? Pagka ikaw ay in love talaga namang yung mahal mo gusto mo kinakantahan ng ganyan Pero pagka nawala na yung pagmamahal, please release me, let me go. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, naramdaman natin yung pagmamahal. Gusto natin palaging kasama yung ating mga mahal sa buhay. Tama po. Di po ba kaya pag kami pumanaw, pag may namatay, di ba nalulungkot tayo? Kasi hindi na natin makakasama, hindi na natin makakapiling. Tama po. Pero kung tayo po mga kapatid na mga sumasampalataya at naiintindihan natin, meron naman palang paraan para yung ating mga mahal sa buhay, makasama natin kahit sa kabilang buhay. Naniniwala tayo po ay mga tagalangit. Meron na tayong pwesto sa langit. Sigurado na yung pwesto natin sa langit. Amen. Paano naman yung ating mga mahal sa buhay? Gusto mo ba ikaw lang doon? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ako po mga kapatid, mahal ko ang aking pamilya. Nawala na yung aming mga magulang. Nandiyan pa yung aking mga kapatid. Ako hindi naman napapagod, di ako nagsasawa dahil yung mga kapatid ko, aking laging paalalahanan. 5 kaming magkakapatid. Salamat sa Diyos. Yung aking 2 kapatid na mas bata sa akin, kasama ko sila. Nahikayat ko sila, naakay ko silang maglingkod. Meron kaming mga kapatid na mas may edad sa amin. Ako kasi, hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Kasi nung kami mag-umpisa, nung mga bata pa kami, 5 kami magkakasama, tinuruan ng aming tatay. Ganun po ang umpisa ng paglilingkod sa Diyos na aking nakilala. Sa pamamagitan ng aming tatay, kaming 5 magkakapatid, pagka-araw ng linggo magkakasamang sumasamba. Yun, pag-asa ko darating din yung araw. Uulit yun na makasama ko pa yung iba kong mga kapatid. Makumpleto kaming 5. Kasi sabi nga sa Bible, habang may buhay, may pag-asa pa rin naman. Yun ang aking pinagsisikapan na mga kapatid ko,
Masaya ako na sila nakasama ko. Sabay-sabay kaming lumaki, nagkaisip. Maganda nga ako, kahit sa kabilang buhay, magkakasama pa rin kami to. Ngayon, para mangyari yun, dapat maituro sa kanila yung sila'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kailangan maakay sila sa ating Panginoong Hesukristo. At yun din po sana, mga kapatid, ang mapagsikapan ng mga nasa Facebook, nasa YouTube. Asawa mo, mahal mo, di ba? Kaya mo nga pinakasalan yan eh. Kaya nga ikaw siya pinili mo para yung mga anak mo sa kanya, di ba? Sa kanya manggaling. Hindi pwede na ikaw lang ang naligtas tapos yung asawa mo, yung mga anak mo, hindi. Hindi tama iyon. Dapat meron tayong gagawin, mga kapatid. Amen. Gagawin natin dahil naligtas na tayo. Gagawin natin para sila naman ang maligtas. Amen. Kasi dapat talaga, mga kapatid, yung mahikayat natin sila para magbalik loob sa Diyos, tungkulin natin yon. Daniel 12:3, basahin natin ang nakasulat, mga kapatid. Sabi sa Kawikaan 11:30, ang pantas humihikayat ng mga kaluluwa. Sa Daniel 12:3, silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Yung mga pantas, sila'y parang mga ningning ng langit, mga bituin ng langit. Silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ito po, mga kapatid, ang ating dapat na mapagsikapang magawa. Nakilala natin si Jesus Christ. Tama po. Meron na tayong kaligtasan dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Tama po. Ligtas na tayo kahit tayo mamatay kinabukasan. Tama po. Paano naman yung ating mga maiiwan na mahal sa buhay kung hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon? Dapat akayin. Dapat yung pananampalatayang nasa iyo, kapatid, maitawid mo sa kanila, ma-share mo rin sa kanila. Amen! Mag-umpisa tayo sa ating pamilya mismo, sa ating mga mahal sa buhay. Kagaya ng ginawa ni Apostol Andres kay Apostol Pedro. Basahin natin. Juan 1:41-42, ganito po nakasulat. Si Apostol Andres, una niyang nasumpungan ng kanyang sariling kapatid na si Simon. At sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Agad binalitaan ni Andres si Pedro na kanyang kapatid. Binabalita niya na ang Mesyas, nasumpungan na namin ang Kristo. Ano nangyari? Tuloy. Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Si Andres ang nagdala kay Pedro sa Panginoong Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano si Apostol Pedro nakarating kay Jesus Christ? Paano niya nakilala si Jesus Christ? Dahil kay Andres. Si Andres ang unang nakakilala kay Jesus Christ. Ginawa niya, nakita niya si Pedro, sinama niya agad kay Jesus Christ. O tapos, noong magkaharap na sila, sabi ni Jesus Christ kay Pedro, tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ni Pedro. Ano nangyari? Si Apostol Pedro, di ba? Later on, siya po ang naging pangunahin sa mga apostol. Hindi si Andres. Si Andres ang nagpakilala, pero si Pedro ang naging pangunahin sa mga apostol. Amen. Ano ibig sabihin ni Brother Willie? Hindi natin alam, mga kapatid,
na baka sa ating mga mahal sa buhay na maaakay natin, madadala kay Kristo. Sila pala yung merong malaking magagawa sa iglesia. Amen! Amen po ba mga kapatid? Di natin masabi eh. Baka halimbawa, anak natin. Yung palang anak natin, sa ngayon eh, wala tayong nakikita. Ano? Pero, paglipas ng mga panahon, makikita mo ba yung anak ko pala malaki pala ang magagawa para sa iglesia. Parang yung sinabi ni Kapeding nung araw, sabi ni Kapeding, alam mo, Brad Willie, aamin ako sa'yo. Ano ka ako yung Kapeding? Nasira ka ang kalkulasyon ko sa'yo eh. Sabi ng Kapeding, paano ka ako nasira? Kasi Brad Willie, nang buhay ang tatay mo, siya, di ba siya nagtuturo sa atin? Tinuturuan kami ng tatay mo, si Kuya Imber mo, si Kun Larry mo. Kami ang magkakasama sa Pag gabi tinuturuan kami ng teksto ng tatay mo, ikaw nasaan ka? Hindi ka namin kasama nung araw. Ang gagawin mo bubuhatin mo yung telebisyon, papasok mo sa kwarto, manonood ka ng FPJ. Opo, ganoon naman talaga nung araw. Hinahayaan ko sila. At ako'y nanonood lang ng telebisyon, ng pelikula. Ang tatay ko talagang nagtuturo, naninigarilyo pa yung kanilang aralan. Kung sila mga 3 oras nag-aaralan, puro usok sa bahay ganun po, ganun. Sabi ni Kapedeng, ang inaasahan ko talaga mawala man ang tatay mo si Ber. Kuya mo. Marunong na siya magbasa nun. Marunong na rin magsalita, kuya mo Pag-asa ko siya talaga makakapagtuloy ng naumpisa ng tatay mo. Bata ka pa Brad Willie nun Puro panliligaw pa nasa isip mo nun ano ba mga kapatid? Yan nangyari, namatay ang tatay namin, napunta naman kami sa dating daan. Ayun, doon naman ako nagkaroon talaga ng interest na magbasa ng Biblia, mag-aaral na, at dumaan ako sa pagtuturo ni Brad Eli. Ganon. Ayun, sabi ni Kapeding, talaga kang nasira ang aking kalkulasyon. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang makakasunod sa yapak ng tatay mo. Ako man po'y nagulat mga kapatid. Hindi ko rin inaasahan na sa aming magkakapatid, ako pala yung makakasunod sa kanyang yapak, yung ipagpapatuloy yung kanyang naumpisahan, mga kapatid. Ito naman pong aking, ito naman po ngayong inaakay ko na nasamahan. Sabi ko nga sa Kapedeng, mas malawak naman ang narating. Kasi ang tatay ko dito lang sa Bulacan Baliwag, Angat, yun lang ang kanyang napangaralan Ako Kapedeng Pilipinas at buong mundo. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Lalo nga po nung tayo nakapagpatayo na po ng ating sariling bahay-sambahan. Tuwan-tuwa Kapedeng Sabi niya talaga pag nagkikita kami, mas na yung samahan. Kumbaga mas malawak ang narating ng pangangaral mo. Sabi ko, kung kaya ang buhay ang tatay ko, matutuwa kaya sa akin yun, sabi ko. O hindi kaya kami lagi magdedebate. Yun ang ibig ko sabihin mga kapatid, na hindi natin alam na baka pala sa ating mga anak, sa ating pamilya mismo, wag ka lang mapagod, wag ka lang magsawa na ipakilala si Jesus Christ. Pag nadala mo sa Panginoon yan, ang magagawa niyan, baka nga yung hindi mo nagawa, siya makagawa Amen. Tama po ba mga kapatid? Baka yung sipag, yung pagiging masikhay,
ang makagawa yung ating madadala sa Panginoon. Nagkakaintindihan po. Kaya yun ang aking panawagan sa ating mga kasama, mga kapatid sa iglesia. Wag po kayong makontento na pagka-araw ng linggo, kayo lang ang nakakarinig ng mga aral ng Panginoon. Kayo lang ang nakakaunawa ng mga nasa Biblia na binabasa nating salita ng Diyos. Umpisahan na po natin ang ating mga mahal sa buhay. Lalo yung mag-asawa, mag-usap kayo ng heart to heart. Ako ba talaga'y mahal mo? Kung talaga mahal mo ko, kailangan kahit sa paglilingkod sa Diyos, maging magkasama tayo. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Yung ating mga anak, kung sila naman nasa atin pang puder, nasa ilalim ng ating pangangalaga, turo natin sa ating mga anak. Pagkalinggo, mga anak, sa umaga tayo muna sumamba. Sa hapon na tayo mamasyal. Diba? Ganun natin imulat sa ating mga anak ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos. Yung araw ng linggo, dapat tayong pamilya magkakasama na sumamba. Maliwanag po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? Umpisahan mo na maglista kapatid. Meron ka notebook. Anong buwan po ngayon? Mayo. Meron pang nalalabi na ilang buwan para sa December. May 7 months pa po, sikapin natin na sa nalalabing 7 buwan, may madala tayo sa Panginoon kahit isa lang. Bawa, sa buwan ng Hunyo, meron ka nang naisip, ilista mo na. July, isa. August, isa. September, October, November, December, o ilan na yon. Bago matapos ang taon, meron kang halimbawa, kada buwan meron kang isa na ibalita mo si Jesus Christ, na hikayat mo, nadala mo kay Jesus Christ. Di may 7 ka pang madadala sa Panginoon itong taong 2026 bago matapos ang taon. 7 yung nadala mo. Amen. Sabi sa Lucas 15:7, dahil sa isa na makasalanang nagsisisi, nagbalik loob, nagkakatuwa sa langit. Kaya mga kapatid, itong ating paksang ito'y panggising. Baka tayo masyado ng relax. Ligtas na ako. Ligtas na ako. Sigurado na ako sa langit. Okay, congratulations. Pero kumusta naman ang asawa mo? Ligtas na ba asawa mo? Kumusta naman ang magulang mo, kapatid? Ang tatay mo, ang nanay mo, ang mga kapatid mo, mga kaibigan mo, ligtas na ba sila? Kaya mga kapatid, it's time tayo po ay maglista. Sino-sino ba ang pwede ko pang madala kay Kristo? Maakay kay Kristo. Umpisahan na po natin. Sa ating mga kamag-anak, sa ating asawa mismo, sa ating mga anak. Kasi meron ka pang sa kanila yung direct connection Diba? Wag tayong mahiya, wag tayong maasiwa, wag tayong mapagod, mga kapatid. Kung halimbawa, sa umpisi tumatanggi-tanggi, wag kang susuko. Wag kang manghihinawa, wag kang mapapagod. Lagi lang, linggo ngayon, tayo dumalo, tayo makinig. Pagbigyan mo naman ako, pare. Pakinggan mo yung aming pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Kung halimbawa hindi pa nila feel personal na makarating dito, ituro mo yung ating YouTube channel, yung ating Facebook page. Amen. Bible study pagka Martes, Huwebes ng gabi, turo mo yun. Share mo sa messenger mo. Dapat, yan ang sineshare mga kapatid, yung mga video natin, i-share. Yung iba ang sineshare pag sila kakain, picture ng pagkain. Na sila parang nang iinggit pa. Na sila kumakain
Yan ang naos eh, bago kumain, picture muna natin, saka i-send. Bakit yan alam natin i-share, di ba? No? I-share natin si Jesus Christ. I-share natin ang salita ng Diyos. Yung mga video na tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Panginoong Hesus, yan ang ikaliligtas eh. Hindi yung mga video na hawak ko ang bit. Yun lang yung aking disappointment eh. Ha? Yung iba ang mga sinishare, yung mga video na hindi naman papakinabangan. Yung tungkol sa kaligtasan mga kapatid, dapat dyan na tayo, yung interest natin, nandyan na. Amen. Huwag nating solohin ang kaligtasan na naipagkaloob sa atin ng Diyos. Basa, awit, 40 at 10, ganito po nakasulat. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Hindi ko inilihim, hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Mga kapatid, ano dapat nating maintindihan dito? Yung pagliligtas ng Diyos, pagsabi natin yan. Huwag nating ilihim, huwag nating sarilinin. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Kung halimbawa mga kapatid, tayo 12. Yung 12 na yan ay meron lang silang mindset na kada buwan ay may isa siyang aakayin. Sa loob ng isang taon, meron siyang 12 madadala kay Jesus Christ. Tama po. Yung 12 na yun pare-pareho silang ginawa yung ganon. Ibig sabihin, in 1 year, meron ng 144 na kaluluwa na nadala sa Panginoon. Amen. Tama po ba? Sa loob ng isang taon, yung 12 kapatid na nag-akay din, bawat buwan ay isa. Sa loob ng isang taon ay 12, 144 kaagad yun. Naku, baka itong ating bahay-sambahan punong-puno. Ano po, sa 12 pa lang yun. Sa isa pa lang na inaakay kada buwan. Tandaan natin mga kapatid, yung ating gagawin na yan, na pag-akay sa kapwa-tao, sa mahal natin sa buhay, nadala sa Panginoong Hesukristo, merong putong ng katuwaan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Hesus doon sa kanyang hukuman, doon sa bima. Kaya sulit pa rin mga kapatid. Amen. Yung pagod natin, yung ating papagal, sulit pa rin O ngayon, pag tayo po mga kapatid, tumanggap na po ng corona, yung putong ng katuwaan, saan pa natin gagamitin yun? Mga kapatid, para saan yung mga corona na yan natatanggapin ng mga naligtas? Saan gagamitin? Basa, Apokalipsis 4:10 hanggang 11. Ang 24 na matatanda sa langit po ito ay magpapatira pa sa harapan yaong nakaupo sa luklukan at magsisisamba doon sa nabubuhay magpakilan-kailanman. At ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Mga kapatid, yung 24 na matatanda nakita sa langit, pag sila sumasamba doon sa nakaupo sa trono, ano ginagawa ng 24 na matatanda? Ang kanilang mga korona, kanilang inilalagay sa paanan nung nakaupo sa luklukan. Ibig sabihin, yung palang korona na yan, yung putong, gagamitin mo yan bilang handog sa Diyos sa langit. Amen! Mga kapatid, gusto nyo bang nasa langit kayo? Meron din kayong korona na maihahandog sa paanan ng Diyos. Gusto po ba?
Sabi, kailangan hikayatin natin ang ating mga mahal sa buhay. Dalhin natin kay Jesus Christ. Amen. Kasi, pagka inisip mo, maraming mga nasa langit, may mga korona, inihahandog yung kanilang mga korona sa paanan ng Diyos. Ikaw naman nandun rin, wala ka maihandog. Bakit? Ba't wala ka maihandog na korona? Kasi napakamahiyain mo Hindi mo kinausap kahit asawa mo. Hindi mo tinikap na mga anak mo, madala mo kay Kristo. Di nasa langit ka, ikaw nandun lang at wala ka maihandog sa Diyos. Gagamitin natin yung mga korona na yan, hindi para magyabang sa langit. Gagamitin para ihandog sa Diyos. Amen! Katunayan po, sa Diyos Ama, inihahandog yung korona nung 24 na matatanda. Tingnan niyo po sa Panginoong Hesus. 5:8 Gs ng Apokalipsis. Ito po nakasulat. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero. Si Jesus Christ ang kordero. Na ang bawat isa may alpa at mga bangkok na ginto na puno ng kamangyan na siya ang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagat ikaw ay pinatay at pinili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Yan ang senaryo sa langit, mga kapatid. Ang Diyos Ama, si Jesus Christ, yung lahat ng nandoon, yung kanilang mga korona o putong, inihahandog sa paanan ng Diyos at ng Panginoong Hesus Kristo. Gusto po ba natin, mga kapatid, na sa langit, meron din tayong maihandog sa Diyos? Kailangan magsikap tayo dito sa lupa. Yung putong ng katuwaan magkaroon tayo. Paano mangyayari yon? Sa pamamagitan ng ating gagawing pag-akay sa ating mga mahal sa buhay, madala natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang ating paksa, mga kapatid, ngayong umaga. Yung tungkol sa putong ng katuwaan. Ngayon, next Sunday po, loobin ng Panginoon, yung 4 na putong, yung 4 na korona, maipaglingkod din natin. For the meantime, yung putong ng katuwaan, mga kapatid, sila pala yung mga tao na ating inaakay, dinadala sa Panginoon para sila'y maging dapat din sa Diyos at maligtas kagaya natin. Katuwaan sa langit, yung mga taong nadadala sa Panginoon, na naaakay na maglingkod sa Panginoon at maging dapat sa Diyos. Yan po ang ating paksa at I hope naintindihan yan ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study. Sige po, meron po bang prayer request ang ating mga kapatid, ang ating mga ka-Bible study? Si Brother Edwin, ipag-pray natin na siya po ay masakit ang katawan kagabi saka masakit ang ulo. Sige po, pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sakit ng ulo, sakit ng katawan, inuutosang umalis at mawala kay Brother Edwin Tabaw Santiago. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan, mula ulo hanggang mga paa ni Brother Edwin Labaw Santiago. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Brother Joben Teus, yung kanyang hernia at
prostate cancer. Sige po, pag-pray po natin siya. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, hernia, prostate cancer, inuutosang umalis at mawala kay Brother Joventeo. Sa dugo ni Jesus, kagalingan, ay ipagkaloob sa katawan, buong katawan ni Brother Joventeo. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Nanay Rosin, Sister Lisel Pascua, kagalingan po ng nanay ko, Rosin, sa kanyang nervyos. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, nervyos ay inuutusang umalis at mawala kay Nanay Rosin. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Cancer sa matres. Aurora Torres. Sa pangalan ni Jesus, cancer sa matres, inuutosang umalis at mawala sa katawan ni Aurora Torres. Sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng mga cancer cells sa buong katawan ni Aurora Torres. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan, meron pa po ba diyang mga prayer requests para sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study? Sige po, lahat po ng mga narito sa Facebook at YouTube ay tumabay na pong magtaas ng kanang kamay. Utusan po natin ang mga sakit karamdaman sa ating mga katawan, umalis sa ating mga mahal sa buhay, at sa pananampalataya po ay tanggapin natin ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan, ipagkaloob sa mga katawan natin at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga pinag-pray po natin at sumabay po sa ating commanding prayer ngayong umaga, kung pwede po kayong mag-update, magbalita, kung kayo po tumanggap ng kagalingan, instant healing or gradual healing. Magpasalamat po tayo sa Panginoong Hesus. Makagawa po tayo ng video testimony or written testimony. Florisil, Forca, Magnaye, Ubo at Sipon. Again, may humabol po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, Ubo, Sipon, inuutosang umalis mawala sa katawan ni Florisil, Forca, Magnaye, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay pagkaloob. Kay Florisil, Forca, Magnaye. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Brother Jerry Liboon, kagalingan sa gallstone, discomfort sa sikmura. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang patuloy na kagalingan sa gallstone at discomfort sa sikmura ni Brother Jerry Liboon. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Shelchel Praise Liboon, knowledge and wisdom sa upcoming final. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob kay Shelchel Praise Liboon ang knowledge at wisdom na kanyang kailangan upang makapasa sa darating na finals exam. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, sa lahat po ng mga narito sa ating Bible study, nagpapasalamat po ako sa inyong oras at sa inyong ibinigay na mga suporta para po sa pagpapatuloy ng ating program. Tayo po'y sama-samang manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos.
Manalangin po tayo, Ama naming banal na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa dugo ni Hesus, Ama, tanggapin mo po ang aming taus-pusong pasasalamat sa mabuting pagkakataon ibinigay mo po sa amin ngayong umaga upang muli po kaming makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Salamat, Ama, at kami po iyong tinuruan, pinaunawaan mo kami ng iyong banal na kaloob. Ama, pagpalain mo po lahat ng mga nakasama sa Bible studying ito. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, pati na ang aming mga kaaway. Maawa ka po, Ama, sa kanilang lahat. Sila'y mga kapwa-tao rin namin na nangangailangan ng iyong pagliligtas. Iwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Ipuin mo po ang kanilang mga kalooban. Tulungan mo na maunawaan po nila ang iyong banal na kalooban at sa lalong madaling panahon, Ama, silang lahat ay matawag mo rin at makasama po namin sa aming mga ginagawang paglilingkod. Pagpalain mo po, Ama, ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mabuting balita sa Facebook Live, sa YouTube Live. Takipan mo pong palagi ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapagaling upang maging daan ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Para nasa nila, Ama, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamalasakit. Ama, nagpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magmamalasakit at magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ang banal, sa mga oras na ito, sa aming pagtatapos, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, sa iyong mapagpalang mga kamay, muli po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at kapalaran. Sa dugo ni Jesus, patuloy na proteksyon, pag-iingat, pagkaloob mo po sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, lalo po sa aming mga anak. Huwag mo pong pababayaan ang aming mga anak. Saan man sila naroroon, sa mga pagkakataon na sila malayo sa amin, hindi namin sila nakikita, nakakasama. Ama, palagi mo pong abutin ang iyong mapagpalang mga kamay. Sa dugo ni Jesus, proteksyon at pag-iingat para po sa aming mga anak. Huwag mo pong pabayaan na sila'y mapariwara, na sila'y maligaw ng landas. Ipagkaloob mo po, Ama, na ang aming mga anak ay maakay din po namin at makasama po sa paglilingkod sa iyo. Ama, ngayong umaga sumasampalataya kami ng buong puso. Ang lahat ng aming mga kahilingan ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po sa iyo, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga Bible study na nakasama po natin ngayong umaga. Salamat po sa inyong mga panalangin, salamat po sa inyong mga suporta, tulong na pinansyal na pinagkakaloob sa programa. Salamat po sa mga nag-a-avail po ng ating libro na Pinoy Walking Bible, sa mga tumatangkilik po niyan. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.